magandang tanghali po. Kaalmusal lang po ng kamuting kahoy at nagkape ng kape na may luya at saka cloves. Magluluto po tayo maya ng biko. Yung biko ilonggo. Ayan, nakapagsaing na po tayo ng malagkit. At ngayon po ay bago niyan, magluto po tayo ng gulay. Gulay na munggo. Ayun po, may nilagay na po akong munggo. Okra at saka kalabasa. Lalagay na po natin ang ibang ingredients. Bago po yan, haluin na natin. Titingnan natin yung ating munggo. Medyo na parami po yung sabaw kasi nga po kailangan natin mamigay sa kapitbahay para masaya naman ang buhay. Sa gulay na panghabang buhay, malunggay, mga gulay natin ay pampahabang ng buhay. Ilalagay na po natin sa saluyot. Naparami po yung saluyot natin para masarap. Yan. Munggo po ang ating menu ngayong araw. Munggo na may kalabasa, may saluyot, may malunggay, may alubati. Ayan. Wait lang po natin sandali. At maya pagkatapos nito ay gawa tayo ng bikong ilonggo. Yan po habang nagluluto, nanonood ng vlog ni PB Team. Namimingwit po sila ng isda. Sarap niyan. Ako, mahilig din po ako ng ganyan. Gusto ko yan. Exciting ang pamimingwit ng isda. Sila sa fish pan. Si PB Team Ring Ring. Ayun, may nakuha na silang isda. Oh, sarap. Ako po ang nagluto kasama ang kaibigan sa budget. Ay, budget. Charing. Hindi po sila kasama sa budget. Kaya nga lang, syempre, pag nagluto ako, hindi naman po maubos yan. Kaya magbigay din sa mga kaibigan para masaya ang buhay. Pagkagulay, mahaba ang buhay, lalo na't may malunggay. Di po ba? Kaya maya-maya po ay lalagay na po natin ang alubati. Pamalingki ko lang po ngayong araw, kaya bumili po ako nito. Yung inalmusal ko po ay ang kamuting kahoy. Masarap. Sabi ko magbabakon ako sa gym, kaso naubos ko po sa sarap ng maligat kasi yung kunti lang nabili ko at maligat yung kamuting kahoy, kaya naubos ko po. Kaya ito na lang yung natira. Masarap ito ron to bukas. Bumili ko ako ng pang-turmon. Kaya sa gulay po natin, ito na lang po ang ating idadagdag at saka yung malunggay. Na po, palibhasa ay meron po akong natirang hindi ko pa nagamit, yung talbos na kamote. Tutuusin ko, pwede naman to dahil dahon din naman siya. Kaya ihalo na lang po natin. Tapos itong alupati. Dagdagan ko natin ng apoy. Yung dahon po natin at kahit anong gulay, bago po natin lutuin, hugasan po natin once, tapos hugasan ulit. Lagyan po natin ng konting asin, ibabad po natin sa tubig para yung mga, kung ano pa po ang nakadikit doon sa dahon-dahon ay mahulog dahil sa maalat.
Tapos banlawan din natin ulit ng 2 times para sigurado na wala tayong makakain na mga kung anong dumi dyan, insekto o ano. Kaya kailangan natin hugasan ng gusto ang ating gulay bago tayo magluto. Speaking of gulay, mapunta po tayo sa mga meat, mga karne po. Ako po, pagka nagluto ng karne, nilalaga ko po muna kahit galing sa freezer o galing sa palengke para males po ang kanyang dumi at saka yung taba. Kaya yung mga ibang tao po, lalo na mga Korean, nilalaga po muna nila yan at tinugasan pa ulit para mawala po yung dumi at saka males po yung taba. Kaya kahit kain sila ng karne, hindi sila masyadong tumataba, lalo na sila din hardworking. Lagi po sila sa restaurant yan. Kaya na malinis lang talaga ang pagkakaluto ng mga pagkain sa Korea talaga. Hindi pwede yun na hindi malinis. Kaya kahit nilutuan nila, malinis din. Ayun, malapit na po siya maluto at malunggay na lang ang kulang sa munggo. Dinagdagan po natin ng konting asin. Ayan, konti lang po kasi yung kalabasa. Friends, meron na naman tayong gulay. Share the blessings. Po ay maghuhugas na naman po tayo ng kalamansi. Ating kalamansi po, ilagyan din natin ng konting asin. Kasi ang gagamitin po natin dito ay ang balat para sa bikong. Bikong, ilonggo. Samantalang luto na po ang ating gulay, tayo ay magbibiko na naman. Babad po natin ng sandali. Nakailang paggas na po tayo. May asin muna. Tapos may ilang paggas na tayo para dun sa ang balat ang kailangan natin para sa bikong. Po ang ating ibibiko. By the way, wala po pala akong asukal. Bibili muna ako ng asukal. Nakalimutan ko po. Nakabili tayo sa tindahan ng asukal. Nakalimutan ko po bumili kanina sa palengke. Kaya parang na siya. Oh. Okay lang yan. Basta asukal. Ayan. Habang naghihintay po tayo matuyo yung ating kawali para sa ibiko natin. Bibigyan ko po muna. Ito po yung parang nalata po, malunggay po yan. Malunggay, gali po kasi sa preso yung malunggay. Bibigyan po natin muna yung aking kaibigan. Ganyan po ako pag nagluto na una sila. Bibigyan ko muna para tapos na ang obligasyon. Obligasyon daw. Tapos na ang pagbibigay sa kanila para may magagawa na akong iba sa aking ginagawa sa ngayong tanghali. Tara, bibigyan po sa kaibigan. At bibigyan na naman natin yung isang kaibigan dahil marami po tayong gulay. Share ang gulay sa kaibigan. Kaya kumain po tayo ng green leaves.
lagi. Yan ang kailangan natin sa ating katawan. Share the blessing. Ay, puno na. Baka matapon. Lagyan natin yan. Ayan. Ay, napuno na ulit. Wala kasi akong lalagyan na iba eh. Ayan. Habang pinapatuyog ko ang kawali, dahil galing sa hugas, maghatid muna ng ulam. Bago po tayo magbalat ng kalamansi. Lalagyan po muna natin ang gata ang ating kawali. Hindi na po ako bumili ng pipigain. Ito na po kasi nagmamadali. Malinis naman po siguro ito. Hindi naman nila ibibenta na hindi malinis yan. Kaya hintayin po natin hanggang sa malapit. Gagawin natin biko.